mga katsubog, ito na naman tayo sa panibagong pagluluto ng chicken afritada. Ito po ang ating bagong lutuin ngayong araw na ito. Okay po mga katsubog, ito na po ang ating ingredients: chicken, carrots, kamote, sibuyas, bawang, tomato sauce, asin, paminta, asukal, mantika, tubig, at chicken cubes. Siyempre, alam niyo na ang ating chicken cubes. Hindi ko na pong babanggitin kung anong brand, pero yan na po talaga ang ating pampalasa para sa ating chicken afritada. Okay po mga kachibog, kita nyo po kung ano ang ating mga ingredients. Ayan po, yung pong manok na nakikita nyo isang buo, pero kalahati lang po ang ating gagamitin dyan. At ituturo ko rin po ngayong araw na ito kung paano tayo mag-cut ng ating chicken para sa ating chicken afritada. Kasi yung mga cut sa palengke, minsan malalaki. Okay po, ngayon, ito na. Hugasan po muna natin ang ating mga gulay. Galiin po natin palagi sa ating pagluluto ang malinis at maayos na pag-prepare ng ating mga gulay dahil ito po ay napakarami. Yan po, pinabalatan ko po isa-isa ang ating mote at ating carrots. Palagi niyo po tatandaan ang kalinisan. Ating pagkain ay ating safety sa araw-araw nating lutuin. Okay po mga kachibog, ayan. Hiniwa ko na po ang ating sibuyas at ang bawang. I-chop ko lang po ng maliliit at maninipis para po yan sa ating paggigisa. Okay po mga kachibog, kitang-kita niyo po. Ayan. Hiniwa ko na po ang carrots ng ganyang hiwa. Hindi ko po siya i-cubes. Ganun din po ang ating kamote at ang kalimitan na ginagamit nila sa pagluluto ng afritada ay meron din silang red pepper. Okay po, ayan, tuturo ko na po sa inyo ang pagkakat, ayan, ng ating chicken. Tanggalin niyo po muna yung sa kanyang puwitan, bandang hulihan para po matanggal ang mga balahibo niya. Ayan, hatiin niyo po muna ang inyong manok. Ayan, tinanggal ko uli ang pakpak. Ayan. Tapos, yan, i-chop niyo po yung bandang likuran para makuha niyo yung chicken breast niya. Yan, hatiin niyo po sa dalawang chicken breast niya. Nikat niyo po siya sa 5 hanggang 6 na hiwa. Maliliit lang mga kajibog. Kita niyo naman po kung paano ko siya hatiin para mas madali rin siyang maluto. Kasi kung malalaki ang cut ng ating manok, medyo matatagalan kayo at saka magiging matigas ang pagkakaluto ng ating manok. Okay po mga kachibog, ngayon hiniwa ko pa rin at hinati-hati ko. Ayan, pinil lang po kaliliit ang ating hiwa sa ating apritadang manok. Okay po, kaya tanggalin niyo po yung pinaka bagay niyan. Meron siya mga bagay, yung iba ay sinasama, pero sa atin, ngayon sa pagluluto natin ay tanggalin po natin yan. Kaya yan, meron tayong drumstick, pwede natin set aside. Kung gusto mo magprito sa mga susunod na araw, ay pwede niyo po itong iprito. Okay po mga kachibog, ayan, kita niyo naman po kung paano ko siya hiwain. Kalahati lang po ang ating gagamitin dyan mga kachibog. Hindi po natin gagamitin lahat ang chickenin dahil 1 kilo't mahigit ang chicken nating hinihiwa. Okay po mga kachibog, ayan. Ayan, ito na po muli tayo sa paghuhugas. Kailangan po talaga natin hugasan mabuti ang ating mga karne o manok dahil ito ay marumi. Yan po ang pinagmumulan ng salmonella. Yan po ay isang uri ng bakterya, mga kachibog. Napakadelikado niya. Okay, bigyan lang po ang ating apoy. Ayan, isasala na natin mga kachibog. Namagli, panatilihin nating mainit ang ating kawali at ang ating mantika bago natin isala ang ating mga gulay. Ayan, inuna ko po muna uli ang ating paminta. Ang paminta po ay siguradong fresh para mas malasa ito. Okay, ginisa po ang ating sibuyas. Sa inyo pong mabuting sibuyas, gawin niyo pong golden brown bago niyo po isalang ang isunod ang ating bawang. Okay po, ganyan din po ang bawang bago po natin ilagay ang chicken. Kailangan po mag-isang gisado. Yan. Lagay po na natin ang chicken para ito ay mag-isang mabuti. Yan, halo-haloin niyo po at igisa ang para talagang matanggal ang lansa niya. Po mga kachibog.
Ang apoy lang po ay huwag masyadong malakas. Medium fire lang po ang gamitin niyo. Yan, kitang-kita niyo naman po mga kachibog. Habang ginigisa ko yan, nilalagyan ko na rin siya ng ating panimpla. Pwede niyo na po lagyan siya ng asin para po lumasa. Ayan po, kita niyo naman at nilagyan ko na siya ng asin para lumasa ang ating manok. Pero din po, meron din po akong nilagay dyan na toyo, pero hindi ko po nailagay sa ating recipe dahil ito po ay pampakulay lamang. Tayo na po ang bahala kung gusto niyo mo maglagay ng soy sauce o wala. Isa po rin yan sa pandagdag lasa sa ating luto. Po mga katsibabayan, nahalo ko pa, kinigisa ko mabuti. Ngayon, tignan nyo at parang talagang lutong-luto na siya at pwede nyo na ilagay ang inyong mga gulay. Yan mga katsipag na ang carrots at kamote. Yan po ay kailangan nyo po na isabay sa pagkigisa. Kita niya, hindi ko pa siya nilalagyan ng tubig hanggang sa magisa para yung ating mga kamote at carrots ay maluto din mabuti. Kaya po mga kachibog, ayan, at lalagyan na po natin ng tubig para sa pagpapakulo, para sabay-sabay na silang maluto at lumambot ang carrots, kamote, at ang ating karne. Ngayon mga kachibog, minsan ginadamitan nila ng patatas. Ang normal na apretada ay nilalagyan ng patatas talaga. Ayan po, nilagyan ko na po siya ng tomato sauce. Kaya po mga kachibog, hindi ko na rin mabanggitin pero nakita niyo naman sa video kung anong brand ng ating tomato sauce. Ahans, baka naman. Kaya po mga kachibog, ayan. Marami rin po sa atin ang nagluluto ng apretadang manok kaya nilalagyan din po ng red pepper or sweet pepper. Sa ibang bansa ang tawag na is capsicum. Yan po mga kachibog. Sarap po talaga isabay yun sa ating apretadang manok. Pero itong ating recipe ito ay napakasimple para sa ating mga kachibog. Ayan po, piniplating ko na po ang ating apretadang manok. Napakasarap, kitang-kita yan naman mga kachibog. Talaga namang mapaparami muli ang kain natin ngayong araw na ito. Mga kachibog, yan na po ang ating apretadang manok. Maraming salamat. Thank you for watching. Please don't forget to like, follow, and subscribe mga kachibog. Okay? Bye-bye!